8 ohms. 8 ohms at 250 watts. Ayan. So, 250 watts at 8 ohms. Dito naman sa kabila guys ay... So, what's up guys and welcome back sa ating channel. Ngayon guys, meron tayong i-review. So, ito yung tanggap natin ngayon ng speaker. So, dinala dito guys, walang audio yung kabilang coil. Kaya wala siyang audio is naputol yung kanyang terminal dito guys. Kaya ito, sinolda lang natin. So, ito goods na to. Re-review natin guys, tapos tuturuan ko po kayo paano mag-wiring ng parallel and series connection. So brand name ito is Targa Auto Sound. So modelo nito guys ay X150DBC-I. So meron siyang 4 ohms with 500 watts. So maganda ito guys kasi hindi ito kalawangin yung kanyang frame kasi pure alloy po ito. Yan, ito yung design niya guys oh. Meron siyang screen dito para hindi mapasukan ng dumi. Dito rin sa loob is meron ding screen. Ayan o. So 15 inches po ito na speaker o. So coil 1 and coil 2. Bale naka double coil po ito. Single magnet. Ayan o. Sukatin muna natin yung magnet. So around 6 inches and 1/4 yung kanyang pinakamagnet. Tapos meron siyang height na magnet is nasa 3/4. Yan o. So ito lang yung pinakamagnet yung sinukat natin. 3/4 yung pinakasukat niya. Tapos maganda dito guys ay ito, core beta sa taas. So malalim yung kanyang pinaka buoys coil nito guys. Sukatin naman natin yung pinaka height dito guys no. Around 7 inches. So dito tayo guys sa kaniyang harap. Ito. Yung pinaka diameter naman niya dito is around sobra ng 15. Nasa 15 and 1/4. So ito yung cone niya is subwoofer. So ito yung kaniyang paper cone. So yung kaniyang pinaka voice coil naman dito guys, yung coil niya is around yan 65 mm. Pero nag-search tayo sa Shopee, yung kaniyang pinaka diameter ng voice coil nito is 64 mm. So ito yung coil 1 tsaka coil 2. Okay na din tong speaker na to guys. Ito yung speaker dati ni Bossing. Yan. Pero goods naman yung kaniyang coil, hindi pa to nasunog. Bali na photo lang dito guys, yung connector niya. Dahil sa tagal lang ang panahon na ginagamit. So ngayon, testing natin. Tuturuan ko po kayo paano yung wirings ng parallel tsaka series. So muna tayo guys sa parallel. Papakita natin yung setup kapag naka-parallel. So ito guys, yung unang ituturo natin is parallel connection. Makita natin yung pula, ito yung positive. Yung itim is negative. Same din dito guys, itong itim ay negative. Positive is itong pula. So kapag naka-parallel tayo guys, itong itim dito na terminal ay lalagyan natin ng wire patungo dito sa itim na terminal sa kabilang side. So ito guys, bali konektado na po siya. Isang negative dito na terminal is kinabit natin dito sa isa pang terminal. So ngayon, sa positive naman tayo. Yung positive dito guys, tsaka positive dito is pagsamahin natin. So ito guys, konektado na, positive sa kabilang linya, positive din dito sa kabilang terminal. So ngayon guys, yung connection naman natin patungo sa amplifier is ito yung negative, tsaka ito yung positive. So ito, kung gumagamit tayo ng speak on,
Yung terminal na gamit ko dito guys ay plus 1 tsaka minus 1 lang. So negative patungo sa amplifier, positive patungo sa amplifier. Yan. So ito na po guys. Napakadali mag parallel connection ng ating speaker. So testing natin. So ito namang speak-on natin guys. Itong male speak-on ay patungo po ito doon sa ating amplifier. So ito na po guys. Testing natin. Naka parallel po ito. So malakas to kapag nasa kaniyang speaker box na. So ngayon guys, papakita naman natin sa inyo kung paano mag connect na naka-series connection. So tanggalin muna natin. So ngayon guys, tuturo naman natin sa inyo kung paano mag-connect ng series connection. Makikita natin positive, negative, negative, positive. So mangyari dito guys, itong negative dito tsaka positive dito guys ay i-connect natin. So ito guys, naka-connect na po ito. Itong negative, tapos positive. So ito namang terminal natin na speak-on, na nagsisilbing out natin, paputang amplifier. So itong negative natin guys, kabit natin yung ating speak-on, negative. Tapos, itong positive dito guys, isang terminal ay ikakabit natin dito sa kabilang linya. So dugtungan lang natin guys ng wire dahil maikli lang. So ito na po guys yung series connection ng ating speaker. So titesting natin. So ito na po siya guys, mayroon ng audio. So malakas na po ito guys kapag nasa speaker box na po ito. So ngayon guys, dahil napakita natin kung paano yung connection ng parallel tsaka series connection ng ating speaker. Yan. So ano naman kayong kaibahan guys sa dalawang connection? Yan. So example guys, itong Targa 4 ohms 500 watts na pinakita natin sa inyo. Itong connection dito guys ay 8 ohms. 8 ohms at 250 watts. Yan. So 250 watts at 8 ohms. Dito naman sa kabila guys ay 250 watts at 8 ohms. So kapag nakaparallel po natin siya guys, kapag nakaparallel connection niya is magiging 4 ohms at 500 watts po siya. So 250 watts plus 250 watts ay magiging 500 watts. So 8 ohms at 8 ohms kapag nakaparallel ay magiging 4 ohms po siya. So kapag naka-series naman siya guys ay yung 8 ohms niya at 8 ohms dito ay magpa-plus. So magiging
16 ohms na po siya. So 250 watts plus 250 watts ay magiging 500 watts po siya. So yung wattage niya guys ay magpa-plus sa dalawang connection. Pero mag-iiba yung kaniyang impedance ohms kapag naka-parallel at saka series connection. So ang tanong guys, kung ano ba yung the best connection pagdating sa mga integrated amplifier. Ayan. So yung maganda talaga dito guys na connection para normal lang yung init yung ating amplifier is isi-series natin. Ayan. So kapag naka-parallel naman tayo guys, ay madaling mainit yung ating amplifier. So ayan guys, overall yan na po yung pinagkaiba ng series and parallel connection. Mag-iiba yung kaniyang wattage tsaka yung kaniyang impedance. So yan lang guys.